Ano ang consequences sakaling walang grupo na titindig para mag-rally katulad ngayon o walang senador na magbubulgar ng mga nangyayaring katiwalian? Ano ang consequence nito? Sakaling hindi nangyayari ito ngayon at pinapayagan natin yung ginagawa nila sa kasalukuyan. Then the level of corruption will continue. Would you imagine today, on a yearly basis, ang ating budget deficit is already at 1.5 trillion pesos. 1.5 trillion pesos every year. For the last 4 years, we are already at around 6 billion pesos sa budget deficit. Ibig sabihin, kinulang na agad yung pera natin ng 6 na trilyon. Ang tanong siya, saan napunta yung 6 na trilyon? Natikman nyo ba yan? Naamoy nyo ba yan? Ang nakita lang natin ay mga congressman, mga senador, mga presidente na nagiging lavish yung lifestyle. Habang yung ating mga kababayan, pahirap na pahirap ang ating buhay. You go to the market today, yung presyo ng mga bilihin, araw-araw tumataas. Yung asawa ko, reklamo pa rin na siyempre kailangan magdagdag tayo ng allowance kasi kulang na yung pamalingki natin. Diba? Kasi everything is rising. Yung presyo ng gasolina, there is no job, walang trabaho, yung droga is here. It seems as if yung pine-prevent ni President Digong of us becoming a narco state has come into fruition. Dahil pag lumabas ka sa kalye, parang shopping mall na uli ng drugs yung ating mga kalsada ngayon, pataas ang krimen. If this will continue at its current level, magkukulapse ang ating buong pamahalaan. So there are only two things that could possibly happen. That the mga subversives, yung mga rebelde, mga NPA, yung ating mga Muslim brothers will rise up in a revolution, in a bloody revolution. At ang talo dyan, tayong mga moderates, tayong mga hindi armado, tayong walang alam sa armadong pakikidigma, tayo ang maiipit dito. Ang ikalabang pwedeng mangyari sa atin yan ay mawawala na pati ang Pilipinas sa atin. Because we will be overtaken or taken over by another country. It's either the United States or China, but we will be definitely under the control of a foreign government. Napakahirap tanggapin na kung dadating tayo sa ganung punto na yung ipinakipaglaban ng ating mga ninuno na mula sa panahon ng mga Kastila, sa ilalim ng mga Amerikano, sa Hapon, and then sa mga Amerikano ulit. Lahat ng yun pala ay sasayangin lang natin. Because of an incompetent government. Itong gobyerno, walang pakialam sa ating lahat. Masakit tanggapin yun sa ating mga Pilipino na yun lang ang magiging dahilan kung bakit ang ating kalayaan at ang Pilipinas ay mawawala sa ating lahat.